Jesucristo. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Tayo po ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento at nasaksihan natin sa ating korona ng Adbyento kung papaanong ang pangatlong kandila ay sinindihan at mukhang kakaiba ang kulay. Yung first two Advent candle, violet. First 2 weeks of Advent. Pero pagdating ng pangatlong linggo, ang sinindihan kulay rosas. Ang kulay ng liturhiya, kulay rosas. Sumisimbolo, sumasagisag, nagpapaalaala sa atin na ang pangatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng kagalakan. At papaano natin ito masasabi? Sa totoo, kung doon sa unang 2 linggo ng Adbyento, sinunod natin ang kung ano ang sinasabing dapat nating gawin. Ngayon, sa pangatlong linggo, kahit papaano, meron na tayong nararamdamang kagalakan sa ating mga puso. At di ba ganyan ang naranasan at naramdaman nitong mga tao sa Ebanghelyo matapos napakinggan nila ang pangangaral ni Juan Bautista at sila'y pabinyag. Sa kanilang pagpapabinyag, nangangahulugan na pinagsisisihan nila ang kanilang mga kasalanan at tinatalikuran nila ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nga, pagkatapos na sila'y binyagan sa Ilog Jordan, ang kanilang tanong kay Juan Bautista, ano po ang dapat naming gawin ngayon? Napakagandang tanong sapagkat lumalabas na para dito sa mga taong nagpabinyag, mukhang hindi sapat ang kami ay nabinyagan lamang. Kinakailangan meron pa kaming gawin para patuloy na maipakita namin ang aming taos-pusong pagsisisi at ang aming pagsisikap na magbago ng buhay. Kaya nga sa tanong, ano po ang dapat naming gawin? Ang sabi ni Juan Bautista, kung meron kang 2 damit, ibigay mo yung isa doon sa walang damit. At sa ganoong pamamaraan, makakaramdam ka ng mas malalim na kagalakan. Sapagkat di ba iyon naman talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko, sa pagbibigay. At kung tunay na tayo ay nagbibigay, nandoroon ang kagalakan. Kaya nga, matapos na sila'y pabinyag para sa mga tao, ano pa po ang dapat naming gawin? Magbigay kayo dun sa mga nangangailangan. Kaya di ba, ang panahon ng Adbyento ay panahon din hindi lamang ng paglilinis ng puso't kalooban. Ang panahon ng Adbyento ay paglilinis din ng bahay. Paglilinis din ng inyong mga cabinet. Paglilinis din ng mga kwarto na kung tutuusin sa loob ng 1 taon o higit pa, halos nag-uumapaw na ang dami ng mga damit sa cabinet. Na lumipas ang 1 taon, hindi naman naisuot. Nakatambak lang. Ang sinasabi ng Adbyento, pangatlong linggo, kung nais nating makaranas ng tunay na kagalakan, matuto tayong magbahagi. Matuto tayong magbigay. Yung mga damit na halos 1 taon nang hindi na isusuot, ibig sabihin yan, mayroon ng may-ari niyan. Kailangan yan ng iba.
Huwag nating antayin na tayo ay magbibigay ng damit, yung tipong pag isinuot, mapupunit na. Huwag nating antayin na magbibigay tayo ng sapatos na kapag isinuot ng ating pinagbigyan, matatanggal ang swelas. Alam niyo po ba yun? Bagong-bago ang sapatos, pero maraming sapatos na nandyan. Kaya itatago mo na yan. Itatago ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Kapag lumipas ang 3 taon, saka palang iisipin, ay, mas maganda siguro, ipamigay ko na lang ito. At kapag iyon ay ipinamigay natin sa maniwala kahit sa hindi, ang magsusuot nun medyo mapapahiya. Merong totoong pangyayari. May nagbigay ng bagong sapatos, rubber shoes. Ang ganda-ganda, branded. Tuwang-tuwa yung pinagbigyan, isinuot agad. Nagpunta ng SM. Pagpunta sa SM, hindi pa nagtatagal, hinahabol na siya ng gwardya. Kuya, kuya! Ang kawawang pinagbigyan ng rubber shoes, natakot, nagtatakbo, nakipaghabulan sa gwardya. Hindi niya alam, kaya sa hinahabol, dala-dala ng gwardya yung swelas. Kuya, kuya, yung swelas ng sapatos mo natanggal. Na-experience niyo na. Dito sa ating simbahan, siguro 1, 2, 3 beses kapag kami ay naglilinis pagkatapos ng kasal. Diyan sa mga pwesto ninyo, merong mga suwelas ng sapatos ng babae na kapag wawalisin, hindi agad maaalis. Kailangan kudkurin mo pa. Kasi bakit? Matagal nang hindi isinuot. Nung isinuot, natanggal ang swelas. Try nyo. Yung mga matagal ng sapatos na nandyan sa inyong cabinet, isuot nyo sa Pasko. Tingnan natin kung hindi kayo matanggalan ng swelas. Ang punto, yung mga damit o kung anumang kagamitan na mayroon tayo na hindi naman talaga natin nagagamit na. Iyan ay kailangan ng iba nating mga kapatid na halos walang maisuot. Iba rin naman po yung ang pag-uusapan ay pass it on. Meron tayong panawagan sa Pass It On project. Sinasabi natin sa announcement, yung mga kagamitan o damit o kung anuman na nandyan sa inyong bahay na hindi na po ninyo kakailanganin at mapapakinabangan pa ng iba, maaari po ninyong i-donate sa ating Pass It On project. Alam niyo po ba, ang daming nagdadala at nagbibigay ng mga gamit, mga damit sa ating Pass It On project. Siguro sa halos 1 buong sasakyan na punong-puno ng mga gamitan at mga damit na ipinamigay sa ating Pass It On project, 1/4 lang ang matino. Yung 3/4 pang tapon na rin. Na para bang ang nangyayari, ang ating Pass It On project ay tapunan lang ng talagang mga bagay na hindi na mapapakinabangan. Medyo hindi maganda. Di ba kapag tayo ay magbibigay tayo ng isang bagay na mahalaga sa atin. Yung importante sa atin. Yung dahil nagbigay tayo, pakiramdam natin merong nawala sa atin.
atin. Na para bang habang nagbibigay ka, sinasabi mo sa sarili mo, kailangan ko rin yon. Pero dahil gusto kong magbigay, masakit man, ibibigay ko. Sapagkat gusto ko sa pagbibigay, yung aking ibibigay, mapapakinabangan ng maayos. Yan yung sinasabi ni Juan Bautista. Ano ang dapat kong gawin? Kung meron kang 2 baro, ibigay mo doon sa isang walang baro ang iyong damit para siya'y may maisuot na maayos at magandang damit. At iyan mga kapatid, ang inaasahan sa atin ngayong Pasko. Ang tunay na pagbibigay ay nasa tunay na kaloobang nasasaktan. Pero dahil tunay na nagbibigay, masaya, nagagalak. Kaya nga ang pangatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng kagalakan. Magbigay tayo ng mula sa puso at tunay nating mararamdaman ang kagalakang nagmumula kay Jesus. Amen.